Prayer Vigil. For the time the tower broke through, and prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer can reach as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray, just pray. Don't ever give up. Just pray. Voice. We have been given a means to the throne of the one whose potential is yet to be known. There is no limit as to what God can do. Just keep on praying. Amen. And prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer can reach as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray, just pray. Don't ever give up. Just pray. Amen. So this is our prayer vigil for the month of July. God bless. I come to the garden of Lord, while the dew is still on our roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Ladies, This is the song of His song. It's a sweet lover's mercy, and a melody that we made to bring my heart is and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Another voice now. I say, the garden waiting. Amen.
Are you blessed tonight? Okay, so this is our prayer vigil for the month of July. Amen? Supposed to be last Friday, but Lord willing, next Friday ay nasa ano pa kami niyan, nasa Samar, Calbayog. Okay? So, huwag po kayong magreklamo, bakit gabi na? Mas maganda na ganitong oras gabi, tapos nasa gawain ng Diyos. Kasi sa totoo lang, ganitong oras, di ka naman tulog eh. Saan ka ngayon? Anong ginagawa mo pag ganitong oras? Hindi pa nagsa-cellphone na, nag-exercise pa. Ini-exercise yung mga kamay. Mga ganun-ganun po. Para ganado pagpindot ng cellphone, no? Right? And again, thank you, Brother Alec, for the first message, speculation. Amen? So this evening, I would like to invite you to open your Bibles in the book of Jeremiah. Amen? Verses 1, 2, and 3. The message is entitled, The Great and Mighty Things from God. Amen? The Great and Mighty Things from God. Ang dakila at mga mighty sa Tagalog. No? Makapangyarihan. Yung kamangha-mangha. Pwede rin eh. The Great and Mighty Things from God. Jeremiah chapter 33 verse 1, 2, and 3. Moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up in the court of the prison, saying, Thus saith the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it, who established it, the Lord is his name. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, amen, which thou knowest not. Alam nyo, God is a God of surprises. Akala nyo ba na lahat alam na natin? Hindi. So sometimes when God answers, it will always surprise you. Susurpresa ka na lang sa Panginoon. Kaya sabi kasi, paano mo masasabing great and mighty things? Paano ka masusurpresa kung alam mo na? Ang nakaka-surpresa talaga, hindi mo alam. No? Pero yung alam mo na, hindi ka na masurpresa eh. Kunwari ka lang, Parang ano ba, pag may birthday, no? Bigla naman ako, thank you. Pero totoo, alam na nangyari. Sa 20 kaya, meron kaya masusurpresa? Ha? Yun ang tanong. No? Pero ang Panginoon, pag siya sumasagot, lagi kang masusurpresa. Amen? So let us pray. Our loving Heavenly Father, once again, Lord, thank you for this great pleasure and privilege that we can once again come to the throne of Thy grace through prayers. Thank you, Lord, for the first message that we have just heard. Thank you for reminding us. And Lord, bless us tonight through the leading and the teaching of the Holy Spirit. Lord, bless those who can watch this preaching through Facebook Live. Thank you, Lord, so much. Forgive us once again for all of our sins that we have done against Thee. We ask these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And all of God's people will say, Amen, Amen. So please be seated. So, Jeremiah chapter 33 verse 3. Somebody says this is the number of God when it comes to prayer. Amen? So, trials, persecutions, Christians are not exempted. Hindi po tayo exempted sa persecutions, problems, amen? Pressures, we are not exempted. Even the great prophet Jeremiah, he was imprisoned. Isipin mo, nakakulong siya. Sabi sa verse number 1, Moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time,
while he was yet shut up in the court of the prison. Grabe, no? Alam niyo ba, during his imprisonment, nandoon yung sa chapter 20, mababasa natin, while he was in prison, he complained against God. Nag-complain siya. And he murmured against God. Sabi niya, pambihira, dinaya mo ako eh. Yan ang sinabi niya sa chapter 20. Kaya sabi niya, hindi na ako mangangaral. Pero dahil sa salita ng Diyos, nasa kanyang puso, hindi niya natiis. Talagang nangaral pa rin siya. Amen? Basahin nga natin yung ano na yan, chapter 20. Jeremiah chapter 20. No? Sa verse number 7, no? This is the time when Jeremiah was in prison. He was in prison because he followed the Lord. May mga taong nakakulong pero pangit ng dahilan ng pagkakulong, no? Sabi sa verse number 7, O Lord, Thou hast deceived me. I was deceived. Thou art stronger than I and hast prevailed. I am in derision daily. Everyone mocked me. Kasi nakakulong na siya, tapos wala na, minamak na siya, niluloko na siya. No? For since I spake, I cried out, I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me. Sipin mo yan, ha? Si Jeremiah kasi, propeta ng Diyos, di ba? Ibig sabihin ng propeta, spokesperson ng Panginoon. Kung ano yung gustong sabihin ng Diyos sa mga Israelita, sa kanyang bayan, yun ang sasabihin talaga. Kaya the prophets before, when they speak to the people, ang lagi nilang sinasabi ay ganito, Thus saith the Lord. Thus saith the Lord. But in our time, ang sinasabi natin, the Bible says, sabi ng isa, according to the Word of God, Bible says, sabi niya, Thus saith the Lord. Kaya si Jeremiah ay pinakulong ni Pastor. Buti hindi ni Pastor. Tingnan niyo sa chapter 1, at sa verse 1. Now Pastor, the son of Immer the priest, who was also chief governor in the house of the Lord, heard that Jeremiah prophesied these things. Then Pastor smote Jeremiah the prophet and put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin, inulong siya, which was by the house of the Lord. So nung nag-prophesy si Jeremiah at hindi nagustuhan ni Pastor, pambihirang tao na, bubugin yan. So binugbog at kinulong. No? At nung kinulong, at nakakulong na si Jeremiah, ito na nga sa verse 7, he complained. At sabi niya, O Lord, Thou hast deceived me. Dinaya mo naman ako, Panginoon. No? At ako'y nadaya naman. Yun ang sabi niya. Sabi niya, Thou art stronger than I. Mas malakas ka sa akin. At wala akong kakayahan sa'yo. Tapos, I am in the region daily. In the region bang lagi siya pinagtatawanan. No? For since I spake, I cried out, I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me, and a laughing stock or derision daily. Tapos ito yung sinabi ni Jeremiah, verse number 9. Then I said, I will not make mention of him. Hindi na kita babanggitin. Alam niyo, kapag dumating pala, kahit sino talaga, kahit sino, ay pwedeng dumating yung tinatawag na discouragement. He was so discouraged. Kaya sabi niya, sipin mo, propeta ka ng Diyos, spokesperson ka, tapos hindi ka na magsasalita. Kaya sabi niya, I will not make mention of him anymore, nor speak any more of his name. Yun ang sabi niya. Pero, anong sabi? But his word was in my heart as a burning fire shut up in my bones. You remember one time when Pastor Brandon Graham and his wife, they sang together. Ito yun eh. And the word is like a fire shut up in my bones. Di ba? May ganun silang kanta, di ba?
Tapos sabi, but His word was in my heart as a burning fire shut up in my bones. No, I was weary with forbearing. Napagod siya sa kapipigil na hindi niya ipagsabi ang Panginoon. Kaya nakakapagod din yung nagpipigil ka. Alam niyo ba, halimbawa sa pag-akyat, ba nag-hike ka at pababa, alam niyo ba kung ano yung mas nakakapagod? Yung pababa. Kasi nagpipigil ka, di ba? Pero yung aakyat ka na ano, di ba parang si Rendel pag umakyat, di ba? Pero pag yung pababa na, tapos nanginginig yung tuhod eh. Mas nakakapagod yung ano, yung magpigil ka. Kaya sabi ni Jeremiah, ayaw ko nang sabihin ang kanyang pangalan eh. Ayaw ko nang banggitin. Kaya lang, yung kanyang salita ay parang apoy. Anong katindi ang salita ng Diyos? Parang apoy na nananaan sa aking mga buto. Grabe, no? At ako'y napagod sa kapipigil na hindi siya ipagsabi. Sabi niya, and I could not stay. Hindi ko na kaya. O kaya nga, ipinangaral pa rin ni Jeremiah. Kaya pagdating sa chapter 33, this is the second time, sabi-sabi nasa natin, that the Lord spake unto Jeremiah. Kaya nga, moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time while he was yet shut up in the court of prison, saying, thus saith the Lord. The Lord that formed it to establish it, the Lord is His name. Then sabi ng Panginoon, call unto me. Amen? And I will answer thee. And I firmly believe na itong call unto me is applicable sa ating panahon. Amen? Although this verse was for Jeremiah, but I firmly believe that calling unto God is applicable unto us. Applicable to. And sabi ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things. So, great and mighty things. How to gain or get that great and mighty things from God? Of course, number one, we need to remember God's presence. Kailangan alalahanin lagi natin yung presensya ng Diyos. Kaya sabi sa verse number 1, moreover, the word of the Lord. Amen? The word of the Lord. Always remember God's presence. Amen. And realize na ano tayo, we are all children of God. Amen. Tayo ang may karapatan talaga na tumawag sa Diyos. Bakit? Mga anak tayo ng Diyos. Amen. For we are all children of God by faith in Christ Jesus. Galatians 3:26. So remember God's presence. Then second, on introduction, reflect on God's power. Kailangan, alam niyo ba yung reflect? Think about the power of God. Amen. Isipin mo ba, gaano ka makapangyarihan ng Diyos? Kasi nga, do you believe that with God, there is no such thing as impossible? There is no impossibilities with God. Walang imposible sa Diyos. And there is no hard thing too hard for the Lord. Wala pong mahirap sa Panginoon. Kaya na, reflect on God's power. Sabi sa verse 2, thus saith the Lord, the Maker. Our God, the God whom we serve is the Creator of heaven and earth. Ganun katindi ang kapangyarihan ng Diyos natin. Amen? He created the heavens and the earth using only by the word of His power. Now when God said, let there be light, let there be animal, let there be, let there be, salita lang ng Diyos yun. Pero pagdating sa tao, special J. Ginamitan talaga ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Reflect on God's power. Grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Grabe ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Just look at yourself. How God changed your life. Just look at yourself.
Hindi ka naman nabago dahil sa narinig mo kung kani-kanino eh. Nabago ako because of the Word of God. For the Word of God is quick and powerful. Kaya nga, reflect on God's power. Grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. No? Grabe talaga. You cannot really define the power of God. Hindi mo yan mabibigyan talaga ng definition. Meron mga definition, pero talagang hindi. Grabe talaga. Hindi mo lubusan may paliwanag. Yung tao na sa tingin mo, walang kakwenta-kwenta, ngayon, may kwenta na. Mating araw, marunong na rin mangwenta. No? Isipin mo yan. Dating mga lasinggero. Brother Ronnie, ikaw na bahala kay Brother Alec mag-translate. Dating mga lasinggero, former drunkards, now, hindi na. Now, no more. Isipin mo yan. Dating mga pasaway, hindi na. Grabe, no? Grabe. Reflect on God's power. Ito, paano binago ng Diyos, no? Nabago ako dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Grabe magbago ang salita ng Diyos. For the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Ano sunod? Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the bones and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ganong katindi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya reflect on God's power. Gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo, mga nagtuturo ng salita ng Diyos, just keep on preaching the Word of God. Masaktan man yan, tama lang. Huwag kang matakot na, di ko ito ituturo, baka ma-offend. Kailan mo ituturo? Kaya nga, teach or preach God's Word just to please the Lord. Amen. Not the one that you are teaching. Kailan ipiplease mo yung tao na tinuturuan mo. Hindi ganun. Just preach the Word. Yan ang sabi ng pastor ko eh. Sabi niya sa akin, nung umpisa ko, Ronald, just preach the Word. Just preach the Word. Ito lang, oh. It's good to have to read other books. Pero ako hindi ako gaano mahilig magbasa ng ibang aklat. Ha? Marami akong aklat. Mga binabasa ko. Pag maano lang, babasahin ko. Pero pag ano, mas gusto ko pang magbasa ng Bible. Mas maganda pa ito pag-aralan. Amen. Amen? Kasi pag nagbasa ka ng ano, mga commentaries, sabi ng Bible, preach the Word. Hindi sinabi ni Paul, preach the commentaries. Kaya tuloy ngayon, ang daming mga ang magagaling. Ang dami nga mga ganito ang view nila. Wala kang pakialam sa view mo. Mas mahalaga kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Tama yung preaching ni ano. Brother Alec. Brother, ano mo brother? Ngisi-ngisi naman siya. Ha? Sabi niya, sunod, ikaw naman maupaw. Kaya nga, reflect on God's power. Grabe magbago. Grabe ang salita ng Diyos. Amen. Ako, I cannot change your life. God can change your life. Wala ka lang sa sinabi ng Bible. Basta paniwalaan lang natin yung salita ng Diyos, huwag yung salita ng tao. Karamihan ng mga tao ngayon, mambobola. Bubulahin ka. No? Pero salita ng Diyos, hindi ito nambobola. Kaya nga, reflect on God's power and then, anong sunod? Sa introduction, ha? Response to God's promises. Alam niyo pangako ng Diyos, if we call upon Him, sabi niya, I will answer thee.
Alam niyo, the Bible is full of God's promises. Pero hindi lahat ng pangako dito ay applicable sa ating mga Kristiyano. May mga pangako lang na para sa mga apostoles. Amen? For example, yung Matthew chapter 10, and as you go preach saying, verse 5 yun, and as you go preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out devils. Yung sinabing, yung pangako na yun, para lang yun sa mga disipulo ng Panginoon, particularly sa mga 12 apostles. Hindi sa atin ngayon yun. Sinabi ng Panginoon na, okay, when you go, don't worry about what you're going to say. If you go there, you preach, just open your mouth and I will put words in your mouth. Hindi applicable sa atin ngayon yan. Kasi kailangan natin mag-aral. Anong sasabihin mo kung wala kang pinag-aralan? Tapos sasabihin mo, hindi, sabi ng Bible, oh. Pag ano, wala akong masabi. Ang Panginoon maglalagay ng salita sa bibig ko. Subukan mo, huwag kang mag-aral. Tapos mag-aral ka sa labas. Nanganga ka lang. Ang sabi ng Lord, dugaya. Lagyan mo na. Hindi ganun. No? Nakanga. Kaya nga, imbis na magturo, pansin niyo ba yung mga, totoo to basta hindi ka gaano nag-aaral, masasabi mo lang, puro Tama. Pero pag nag-aaral ka, may masasabi ka. No? Hindi ka nag-aaral, hindi ka naman may masasabi. Ang masasabi ko lang ay ang masasabi ko. Ang masasabi ko sa inyo. Hindi ako nag-aaral. No? Pangit yung ganun, hindi nag-aaral. So we must respond to God's promises. Ano yung response natin? Siyempre susunod ka. Ano sabi ng Panginoon? How can we respond? So how to respond? Number 1, call to God. Tumawag din sa Panginoon. Amen. Kasi ang pangako ng Diyos, I will answer thee. Amen. Amen? Alam nyo, when you call somebody or someone, you have a number, no? Minsan merong nakakainis yung tatawagan mo tapos hindi ka sasagutin. Minsan naman nagre-ring, tut, 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 tut. Kasi bilak ka. Di ba? May ganon? Di ba nakakainis yung tatawag ka tapos hindi ka sinasagot? Pero saipin nyo, buti na lang ang Diyos natin hindi ganon. Basta maayos lang tayo sa harapan ng Diyos. If we call unto Him, anong sabi niya? I will answer thee. Amen. Hindi niya sinabing, I may answer thee. He said, I will answer thee. Sasagutin kita. Huwag niyong gawin, mga lalaki ba, manliligaw ha. Sabi ng I will answer thee. Sagutin mo na ako. Ayun yung sinasabi ni Brother Alec, maling paggamit ng talata. Diba? Di ba sabi ng Bible, di ba? I love you na, I love you na. Di ba sabi ng Bible, Jeremiah 33:3, call unto me, at tumawag ako sa iyo, I will answer. Sasagutin mo ako? Huwag mong gamitin. Parang mga asawa din yan, mga asawang babae. Ha? If you love me, keep my commandments. Ha? Pwede mong gamitin yan, kay Jesus. Kaya lahat ng utos ng babae sa mister, sinunod. Lalaki mo lang pinutusan na. Gusto mo ng Bible? Verse? Ano yan? John 14:15. If you love me, keep my commandments. Ayos. Yun, ang nagsalita nun, ang Panginoong Jesucristo. Hindi mo pwedeng gamitin yun, ha? Ha? Kaya let us call upon God. Tumawag tayo. Kasi the line of God is open 24/7. May mga linya na the subscriber you are calling cannot be reached. Huh? All lines are busy now. Alam nyo, kahit na magsabay-sabay yung bilyon na taong tatawag sa Diyos, kayang sagutin ng Diyos yan. Amen.
Amen? Amen. Huwag mo sabihin na, ay, di mo na ako mag-pray kasi nag-pray siya eh. Pares kami ng Diyos eh. Nag-pray siya, di mo na ako mag-pray. Kasi baka busy eh. Ang Diyos. Kailanman ang Diyos hindi busy doon sa kanyang mga anak na tapat na naglilingkod. Pero tandaan nito ha, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay sinasagot ng Diyos. Ulitin ko, ang tanging dahilan lang para ang Diyos ay hindi makikinig sa atin, kasalanan. Isaiah 59. Basahin natin Isaiah 59. No? Mahirap kaya tumawag kapag ang tinawagan mo ay nagpabungol-bungol. No? Isaiah 59. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Kasalanan lang talaga ang nagiging dahilan para hindi tayo pakinggan ng Diyos. Kaya pag sinabing, call unto me, siyempre, ayusin mo na natin sarili natin. Now let us confess our sins. Kasi Psalm 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kaya yung pangako ng Diyos, nasasagot siya at ibibigay yung mga dakilang bagay na hindi pa natin nakikita, mangyayari yan if we call unto Him. Tawag ka sa Panginoon. And He will always answer. No? May answer ang Panginoon na immediate. Meron din naman na, okay, just keep on calling. In my time, not in your time, sasagutin kita. Kaya halimbawa kay Pedro, when Peter walks on the water, no? He walked for a little while because his eyes was focused on the Lord Jesus Christ. Matthew chapter 14. Amen. Ano naman, di ba? Yes. Kasi para lang kay Alex manuhaan naman. No? But when he took off his eyes on the Lord, now to focus siya. Bakit? Because of the boisterous winds, nagkaroon ng tsunami, tsunano. Yan. Taasan yung alon dyan, alon. Yung waves, no? Tumaas yung mga wave. Ang ginawa niya, inalis niya yung tingin niya sa Panginoon at tumingin siya saan? Doon sa mga waves. No? What happened to Peter? He began to sink. To sink pala. Lumubog siya. Bakit? Inalis yung tingin niya sa Panginoon eh. Right. And that moment, he prayed. Right. He called upon the Lord and he said, Lord, save me. Save me from what? From being drowned. Right. Yan sabi ng Biblia, and the Lord stretched forth his hand. Immediate yung sagot ng Diyos. Right. May mga prayers na immediate. Depende kasi sa sitwasyon. Right. Meron din naman mga prayers na, sige, bibigay ko yan, but you have to work for it. For 22 years. Halimbawa, paano yan? Diba, prayer mo, bata ka pa. Panginoon, gusto ko pong maging teacher. Prayer ng 5 years old. Hindi naman pwede immediate ibigay ng Diyos yan. Right. Pwede ibigay ng Diyos yan after 20 or 22 years. Kasi mag-aaral ka pa ng elementary. Mag-high school ka pa. Di ba? 6 years yung elementary. May 6 years pa kasi mayroong senior high school saka junior. Di 12. Plus 14. Plus 4 na college. Diba? Teacher nga. Di 4. Di ilan na yun? 16. Plus. Nag-ano ka pa? Nag 1 year ba na nag-board ka? Di 17. Tama? 17 na. Sabi mo, Pastor, 20. Bumagsak ka sa umpisa eh. 17. Pang 18, bumagsak ka ulit. Pangatlo, pang 19, bumagsak ka ulit. Sunod na kuha mo, bumagsak ka na. Hindi ka? So, nasagot yung prayer mo nung ikaw ay bata pa. Kaya pag nag-pray ka sa Panginoon, huwag natin, don't pray as if you are the boss.
Parang ang bossing ba? Di pwede. Do not dictate the Lord. Amen? Amen. Kaya mga kabsat, may mga prayers na immediate. Meron din naman na, sige, sasagutin ko kita, pero you have to work for it. While work for it, you wait. Amen. Kaya nga, para matanggap yung pangako ng Diyos na sabi niya, I will show the great and mighty things which thou knowest not. We have to respond to God's promise. How to respond? Call upon God. Pangalawa, ito maganda. Catch. Ano yung catch natin? Catch God's, makinig kayo catch God's answer. So ano yung catch? Saluin mo ba? Ito ang tanong. How can you catch the answer of God if you run away from God? Nakuha nyo? Amen. Kaya, ang Panginoon pag sumagot, kailangan nandyan ka pa kasi pag nagbuhos na siya ng pagpapala at wala ka, hindi mo masasalo yun. Delikado, may ibang sasalo. Di ba, bis, no? Pag ako magtapo ng may 60 ako, ginanyan ko dyan, hindi magkakat si Jabis. Bakit? Tutulog Sino magkakats lang? Sino makasalo? Yung nakatutok. Di ba? Simple lang ang ibig kong sabihin. No? Yung pangako ng Diyos, talagang ibibigay naman niya yan. If we just keep on waiting. Maghintay lang tayo at while waiting, kailangan gumawa tayo ng tama. Kasi pag nagbuhos ng Panginoon ng pagpapala, masasalo mo. Di ba? Kung sa baseball, merong mga catcher ang gagaling. Dapat ay mga Kristiyano, magano din, mga catcher din. Di ba may mga blessing? Tingnan nyo. Sino yung laging nakakakuha ng maraming candy sa pag merong New Year? Candy. Di ba sino? Yung magaling mo sumalo. Ibabaw pa lang, sinasalo na. Di ba? Pero yung mga hindi marunong sumalo, wala. Oy, ganito naman. Hindi nga siya marunong sumalo, pero nanatili siya. Yung mga hindi nasalo, yun nasa kanya, di ba? Pero yung umalis, kaya trying to run away from God, wala ka talagang blessing. Pero pag manatili ka, pambihira, you will catch the blessings from God. Catch. Learn how to catch. Salo lang. Nalala ko si Junior Pugoy. Bata pa sila. Si Junior, si Arnel. Di ba? Yung anak ni Ile. Doon sa Balubal, merong merong santol Santol. Ang nakakakit lang doon sila, Junior. Kahit ako, hindi ako makit. Pero pagtag santol, ang sarap ng ang sarap ng ng bunga. Matitim ka nga lumunok Yun nga lang, pag kalbaryo mo, pag magbabawas na, ay grabe inugutay. Ang lalaki ng bangkok na santol Meron yung hindi man sister yung sister yung tawag. Si Amor ba? Ano tawag? Yung stepmother nila Junior, pero anak din yun. Amor ang pangalan. Kat sila Junior, si Abel sa taas. Junior, pangatag. Noong una, binigyan muna ng mga na lang, kinain na nila sa taas. Hakagi ko ba? Yan. Sige, Mor. Ready. Pambihira yung mga sa taas, nangalibang na. Kung sa taas, ang puno ng santong tumae. Yung amor din taon, Lord. Masama. Mayaw. Imbis na santo lang ikats, iba yung nakats. Ang tao, pwedeng ganyan, lukuhin ka. Kats mo, pero iba pala ipapakats sa'yo. Pero ang Diyos, pag pinangako niya, pag sinabi ng Diyos, ibubuhos ko yung pagpapala talaga. Yan na
yun ang kagandaan sa ating Panginoon. Hindi siya marunong mandaya eh. Di ba? Pero ang tao pwede mandaya. Catch mo to. Oh? Parang yung nakita ko sa yung mga sa YouTube, yung mga prank na una merong bola ng soccer eh. Ano pa nun, di ba yan? Catch mo, catch. Catch naman pa. Sige, sunod. Pero yung sunod pala ay tubig ng laman. Di ba mayroong mga ganyan na mga prank? No, don't catch it. Sipain mo kasi. Hindi, uluhin ka, gano'n din. Nung pagtirang, pag ganyan, inulo pa ka, basang-basa. Meron yan sa ano. Pero ang Diyos, pag sinabi niya, tutuparin niya. Grabe mangako ang ating Panginoon eh. No? Basta pangako niya, basta applicable sa iyo, tutuparin ng Diyos yan. Kaya nga, call upon God and then catch God's answer. Saluin mo. Kaya nga, tingnan nyo to may mga tao na sayang ba, naglingkod na sa Panginoon tapos tumalikod pa. Sayang, imbis na pagpapalain ka na ng Diyos. Iba tuloy ang nakatanggap ng pagpapala. Bakit? Umalis ka eh. Tumalikod ka eh. Alam niyo ba doon sa Luke chapter 18, there was a widow woman. Tapos saan siya pumunta? Sa unjust judge. She went to the unjust judge. Yung unang response ng judge, hindi siya nakialam kasi sabi mo, wala akong pakialam sa'yo. Pero dahil sa yung babae ay persistent na tumatawag doon sa judge, sa kanyang inis nung judge, sabi ko, pambira, naiinis na ako sa boses ng babae ito. Sagutin ko nga ito. Kita niyo? Luke chapter 18, tingnan niyo ito Verse number 2. There was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. Hukom ito walang takot sa Diyos at walang pakialam sa kapwa. Pero siya hukom. Meron siyang responsibilidad. And there was a widow in that city. Widow in that city. No? Ano ibig sabihin ng widow? Akala ko yung kasama ng pinto. Ang door. Window yun. Ngayon, sabi ng widow sa kanya, avenge me, sa verse 3, of mine adversary. Ipaghiganti mo ako sa aking mga kalaban. Tapos sa verse 4, and he would not for a while. Ayaw ng judge. Bakit ito? Sino ba ito? Walang pakialam sa'yo. Pero yung judge, sabi dyan, but afterward, he said within himself, sabi ng judge na walang takot sa Diyos, walang pakialam sa kapwa, sabi niya, though I fear not God, nor regard man, sabi niya, yet because this widow troubled me. Tingnan niyo what troubles him? Yung boses ng babae. Mahal na ako, may paghiganti mo ako sa aking mga kaway. Yun lang pala kasi sinasabi. Persistent at consistent yung babae. Persistent. Alam niyo persistent? Yung hindi nawawala. Di ba? Pag may sakit ka, uminom ka ng gamot, tapos andyan pa rin. Anong sabi? If symptoms persist, consult your doctor. Uminom na ako ng pero nandyan pa rin yung sakit. So itong babae, kahit na binaliwala, tingnan nyo, kahit na binaliwala siya, nung una, pero sabi ng hukom, bagamat wala akong takot sa Diyos at wala akong pakialam sa ibang tao, kaya lang itong babaeng balo na ito troubled me. Ginugulo ako Ano siya naguguluhan? Kasi nga dahil doon sa, ipahiganti mo ako! Sabi niya, itong sabi ng unjust judge, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. Ipaghiganti ko siya. Baka sa kanyang palaging pagpunta sa akin, mapapagod ako. Kaya minsan nakakapagod din talagang mga boses ng babae, no? Boses lang ng babae, napagod yung judge. Kaya sabi niya, ipaghiganti ko siya. So anong lesson dyan? Yung prayers natin,
tuloy-tuloy lang yan. Tapos hindi ka tatalikod. Ay, pambira. Pag ang Panginoon mag-bless, masasalo mo yung blessing. God's answers. All upon God, then saluin mo. And you have to prepare yourself eh. Kasi talaga may blessing. Hindi pwedeng wala. Pag gumawa ka sa Panginoon, na ang motibo mo, ginawa mo dahil mahal mo ang Diyos. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Basta gumawa ka lang sa gawain ng Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi matuwid para makalimutan ka. Ang Diyos in His time. May ginawa pala ito sa akin. I-bless ko na ito. Alala niyo si Mordecai? Si Mordecai? Nung nandun siya sa harian ng Persia, anong nangyari? Yung kanyang pamangkin na si Esther, naging asawa ni, sino ba yun? Doon sa Esther, Book of Esther. Tapos anong nangyari? Yung dalawang gwardya ng hari, nag-usap na, papatayin natin itong hari. Narinig ni Mordecai. Sinumbong niya kay Esther. Sabi, kasi, Reyna na si Esther, sabi niya, pero, Esther, pero, narinig ko yung dalawa, si Bigtan, tsaka, basta Bigtan yung isa eh. Yung isa, nakalimutan ko. Nandun sa Book of Esther. Narinig ko yung dalawa na nagbabalak sila, papatayin nila yung hari. Pakisabi mo sa ano? Pakisabi mo sa kay hari. Hoy, si Rose ba? Ha? Oo? Pakisabi. Sinabi. Nung malaman nung hari, dalawa, pinatay. Tapos nakasulat yun, may chronicle sila. Na itong dalawa ay mga traidor, kaya niliquidate ng hari, in-eradicate pala. Tapos, sinong nag-report? Si Mordecai. Kaya sabi ng Biblia, pag binasa niyo ang Book of Esther, isang araw yung panghari nagmumuni-muni. Sabi, teka lang. Sabi niya, nakalimutan mo. Meron na ba tayong nagawa dun sa tao na nag-report sa akin na merong mag-rebel, na merong traitor? Sabi niya, wala pa. O sige, itong gawin natin. Maya-maya, pumasok si Haman. Si Haman, di ba, yun yung tao doon na sobrang yabang? Ay. Sabi mo ka, Brother Ali, kung ano sinasabi ko. Naluspad na siya. Saan na may galing? No? Tapos, sabi ni ng hari, anong dapat? Sabi niya kay Haman. Si Haman kasi galit na galit kay Mordecai, galit sa mga Hudyo. Sabi niya, anong gawin natin sa taong may ginawa na kabutihan? Sabi niya, dapat pasakayin sa kabayo ng hari. Tapos susuotan ng robe ng hari. Sabi niya, ganun ba? Tapos ano pa? Tapos iikot sa buong kaharian. Ang nag-ano noon si Haman, sabi niya, yan ang dapat gawin. Sabi ng hari, o sige, gawin mo yan kay Mordecai. Napahiya si Haman eh. No? Yung kanyang kinapupuutan, yun ang kanyang inikot ngayon sa ano. Paano tayo napunta kay Haman? Ha? Nalalay. Kaya tayo gawa lang tayo ng tama. Na, just do things that pleases God. Hindi yung tao. Don't be a man pleaser, ha? Di bali kung wala mag-upload sa'yo, wala mag-upload sa'yo, wala mag-approve sa'yo na tao. Basta gawin mo lang yan. Kasi in God's time, meron talagang blessing. Hindi mo matindi ang Panginoon eh. No? Kaya nga, just keep on following the Lord. Kaya nga, do not run away from God. Do not run away. Huwag kang tumalikod sa Panginoon. Ako, dapat tumakbo tayo, papalapit palagi sa Diyos, hindi palayo sa Panginoon eh. You cannot run away from God and go not unpunished. Mayroon talagang parusa kapag lumayo sa Panginoon. At alam niyo ba, if you run away from God, you will live
a life that is full of regrets. Then you will hurt. Masasaktan ka. Makikita mo yung mga kasabayan mo na mga buhay, masaya, ginagamit ng Diyos, pinagpapala, samantalang ikaw, grabing lungkot na buhay mo. Sabi nga ni Brother Marlon, di ba? Sabi ko sa kanya, Brad, sabi mo, 18 kayo. Sana yung 17. Sabi, wala, Pastor. Kawawa yung iba. Diyan, malakad-lakad na. Kawawa. Iba talaga yung sumusunod sa Panginoon. Amen? Kasi pag sumunod ka sa Panginoon, pambira, pag nagpala ang Diyos, siyempre, sino ba pagpapalain niya? Yung sumunod sa Kanya. You can always catch the blessings. Di ba parang ano yan eh? Kung sino lagi mo sinasamahan, pag meron siyang gamit, na ibibigay niya, siyempre siya niya ibibigay. Doon sa mga kasama niya lagi. No? Ako, ang dami kong sapatos. Siyempre, sino bibigyan ko ng sapatos? Yung mga blessing sa akin. Alam ka naman, bibigyan mo yung naiinis ka. Diba? Diba kayo, kahit na meron kayo, kita mo yung isa, kailangan niya, pero dahil nainis ka, dahil ininis ka, hindi mo bibigyan yan. Pero pag time na ba? Inarasan pala ako. Ano to? PIP ba to? Kaya nga, kailangan natin maghanda palagi kasi may blessing talaga. Saan yan? Kanino yan? Kanino yung cellphone yan? Ha? Wala sasagot. Mahirap. Ang dami ko na nakita mga lumayo sa Panginoon. Dito lang masaya eh. Meron mang kasiyahan pero panandalian lang. Ang kapalit niyan, lungkot. Ako, maniwala kayo. Magtanong kayo dito. Di ba? Ewan ko na lang, kung hindi ka pa susunod sa Panginoon, sumunod ka na! Ha? Ang dami ko na nakita. Tapos sabi ko sa inyo huwag kang maging lizard Christian. Kaya ka naging lizard Christian kasi ikaw ay cow Christian, di ba? Cow Christian, uunga lang ng uunga. Alam mo namin na Bible, uunga. Alam mo, wala naman, hindi naman naglilikod sa Diyos, pero pinagpapala ko, nagkamotor, uunga. Uunga. Di ba? Cow Christian. Uunga. Uunga. Di ba? Kayo, lagi kayo dito, di ba? Pambira. May motor ka na. Oo, siyempre. Nag-backslide pastor eh. Nagkamotor nung nag-backslide. Oo nga. Oo nga. Bahala kayo. Nagka-cellphone ng maganda. Oo nga. Ikaw naman, naniwala ka. No? Ang dulo niyan, maging lizard Christian ka. Ay, mga tuko. Kaya yan kasi meron siyang huhulihin. Lamok, hindi nila mahuli. Mahirap kaya na mamuhay na puro panghihinayang. No? It's better to fail than to live in regrets. Di ba nang bumagsak ka? At least you tried it. Isa naman, sayang dapat ginawa ko yun. Try to serve God faithfully. Lagi niyo naririnig, maglingkod sa Diyos ng tapat. Sabi ko sa inyo huwag kang magsikap na yumaman. Ang pagsikapan natin, yung maging tapat sa Diyos. Kasi pag tapat ka sa Panginoon, sasagana ka sa yaman. Amen. Proverbs 28:20. Ha? A faithful man shall abound with blessings, and he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Can you imagine?
A faithful man. Hindi sinabing a handsome man shall abound with blessings. Kung handsome lang ang pagpapalain, sino lang yung pagpapalain? Yung mga gwapo lang. O a beautiful lady, woman shall abound with blessings. Di ba? Or a 6-foot man. Or a 6-foot woman. Walang babae dito pagpalain ng Diyos. Kasi hindi man kayo abot ng 6 foot. Iba sa inyo, 6-footers. Diba? Yung iba sa inyo, BFF nga, di ba? Ano BFF? Below 5 feet. Diba? Hindi rin sinabing, an educated man shall abound with blessings. Kasi kung edukasyon ang susi para sasagana ka sa pagpapala, di mag-aral din na mag-aral. Pero sabi ng Bible, a faithful man shall abound with blessings. Kaya huwag kayong magmadaling yumaman. Well, there was a post, ABS-CBN, pag ikaw ang nanalo sa loto, anong gagawin mo? Ang bihira, may mga comment. Yung iba, Kristiyano pa, sabi, magta-tithes ako. Grabe, no? Pero ako, nag-comment ako. Ano sabi ko? He that hasted to be rich had an evil eye. Lotto is not the solution, it is the Lord. Ang pagtaya sa loto ay gambling yan. Gambling is covetousness. Gambling is sin. Sipin mo, magtataya tayo ng loto para magpatayo ng building? Saan ang glory ng Panginoon dyan? This building was funded by Lotto. Mas maganda, this building was funded by the Lord, hindi Lotto. Amen? Brad, nang-luspad na kita, Brad. Do not run away from God. You cannot catch the blessings of the Lord. Sayang, ibubuhos na sana yung pagpapala, oh. Nawala ka eh. Nalala niyo sa Luke chapter 11? Yung isang mama, binisita siya ng kanyang kaibigan. Luke chapter 11. Nung binisita, wala siya mapakain. Diba? Nalala niyo yun? Nung wala siya mapakain, naalala niya, uy, ika lang. Dito ka lang, pre. Meron akong pupuntahan. Sino pinuntahan niya? Kaibigan niya. Pagdating niya doon sa kanyang kaibigan, tumawag siya, pre! Yung nasa loob, ayaw. Bigyan mo nga, pahiramin mo nga ako ng tinapay. Lend me loaves. Para 3 loaves yata. Lend me 3 loaves kasi meron akong bisita. Wala akong mapakain, baka kainin ko. Yung nasa loob, ayaw talaga. Maya sumagot, ang sabi niya, huwag mo na akong gambalahin, natutulog na ako kasama yung mga anak ko. Pero dahil sa, because of his importunity, sabi sa kanya, magiging persistent, namilit eh. Na pre, hindi ako alis nito. Wala maganda. Pero nandun lang siya. Alam nung lalaki na nasa labas na hindi siya kayang hindian ng kanyang kaibigan. Ano tawag doon? Confidence. Di ba may mga tao na kaya ko lalapitan niyan kasi alam ko hindi ako paghihindian niya. Kapag ganyan yung mentalidad natin no, paglapit sa Diyos, di ba? Tawag ako sa Panginoon, alam ko hindi ako niya tatangihan. So yung mama, sabi na, bigyan mo ako ng tinapay, hiramin mo ako. Yung kaibigan ko, gutom na gutom, galing sa biyahe. Alam mo sabi? Because of his importunity, because of his persistence, bumangon yung mama at nagpahiram ng tinapay. Pero kung yun ay hindi nakatiis, pre, pahiram ng tinapay. Hindi naman, tagbalay. Wala naman kung paano, Tagbalay. Walang tao. Alis. Nung umalis, bumangon pala yung nasa loob. Nagbukas. Ano yun? Pagbukas niya, wala na. Di ba? Meron ng tinapay yun. Meron pa naman akong tinapay dito. Wala man.
Galang? Pero kung nandun siya nanatili, ganyan sa prayer. Hindi porket nag-pray ka ngayon, hindi ka sinagot. Ayaw na. Hindi naman pala totoo ang prayer. Saan ka nagkakamali? Kailangan mo lang magtyaga. Tsaka lang. Pag nagtyaga ka, andyan ang Diyos natin, no? Pag naghulog na ng blessing, sinong magsasalo? Diba? Pag ang Diyos naghulog ng pagpapala, totoo yan. Hindi yung pinapasalo nung santol, pero ipapala. Ha? Okay, nyo? Kaya nga, great things, great and mighty things, kayang ibigay ng Diyos yan if we call upon Him. And of course, be ready to catch the blessings. Yung sagot ng Diyos, sasaluin yan. At kapag nakasalo ka na ng pagpapala, huwag ka naman maging stingy, huwag ka maging madamot. Amen? Share your blessings. Uy, akin to! Akin lang to, ha? Akin lang to, ha? Hindi. Share your blessing. Amen? Kasi pag madamot ka, hindi ka na makakaulit. Hindi ka na makakaulit. Pero pag giver ka, lagi ka makakaulit. Tama ba? Kaya yan ang gagawin natin ngayon. Magpipray na tayo. Talagang maraming dakilang bagay na ipapakita sa atin ng Panginoon. Is it a great thing na makatayo tayo ng building na walang milyonaryo sa atin? Dakilang bagay yan, di ba? Tapos nakikita mo, pagdating ng ano, wala namang milyonaryo, walang milyonaryo, pero merong magandang building. Dakilang bagay yun. No? Tingnan yung mga kapasidad natin. Karamihan sa atin, walang pera. Paano mo nalaman, Pastor? Tingnan mo balikat mo, bagsak. No? Ano, di ba? Hindi lang balikat na bagsak, pati ulo na bagsak. No? Tulog na eh. Sige. Mag-pray na tayo dahil napakabuti ng Diyos natin. Sabi ng Panginoon, call unto me. Kaya let us call upon the Lord once again. Amen? Yes. Then what His promise? I will answer thee. No? Alam nyo, ulitin ko madaling sumagot yung tinatawagan kapag ikaw ay nakakatuwa. Every time I call Alec, immediate. If he's not busy, sumasagot ka agad dyan. Amen? Am I right, brother? If I call you, you immediately answer the call. Except if you are busy. For example, if you are riding or driving, right? Kasi sa kanila, hindi ka pwede mag-drive doon na nag-cellphone. Kasi yung state trooper, pag nakita ka na nag-cellphone, nakita ka ng mga state trooper, buwang-buwangan ka agad, pull over. No? Pero dito, pambihira, no? Hi guys! Ganun magaling ang Pinoy talaga. No? Sa kanila, ibang klase. Okay? Pero pag hindi ka nakakatuwa, nako, titingnan lang yung number mo, nagre-ring, mo sagutin. Di ba, mas nakakasama ng loob kung hindi ka sinasagot, no? Tawag ka ng tawag pero hindi ka sinasagot. Pero ang Diyos pag tumawag, ano sabi niya? I will answer thee. Grabe, no? Yun ang maganda, di ba? Ayun, naranasan niyo ba yung tumawag kayo? Kahit na anak niyo, hindi kayo sinagot? No? Totoo yan. Bukod sa nakakasama ng loob, nakakakaba. Kasi hindi mo alam baka ano nangyari. Alam mo, nagmumutot. Kung ano na pumapasok. Nadisgrasya kayo? Nabago kayo ang ulo? No? Kaya kayo, pag tinawagan, sumagot. Ha? Sagot. Hindi pag tinawagan ayaw pansinin yung tumatawag. Pero pag ang tumawag ay yung nililigawan na, mabilis pa sa ano. Nagagalit pa na hindi. Pati ka tumawag, ha? Hindi ka tumatawag, ha? Pira.
Uy, mag-amen naman kayo. Aga pa eh. Sige. Sige, tayo na yung mag-pray. At muli, natawag tayo sa ating Panginoon. Yung prayer natin pa rin, yung building. Amen? Yun lang naman talaga, building. Then, mga kapatiran, yung mga may sakit, let's pray for them. Continually, yung include natin si Mrs. Tomas, mama ni Jose, si Sister Gina Tomas, yung kanyang anong malita na pala? Ha? Operation niya po next week. Next week na. So ipag-pray natin ha, yung saan hospital, yung doktor, amen? Saka yung provision. Meron natin yung ginagamit, may ginagamit ng Panginoon, no? O, di ba? Favor, di ba? Mahal din yun sa likod, no? Pray natin. At ano pa? Ano pa? Sino mayroong gusto ipag-pray? Urgent. Ipag-pray natin yung mga inantok na. Ito si Ichiro, nag-preach pa ako, ikaw nag-pray na dyan. Kasi pagkatapos mamaya, matulog ka na agad, ha? Matulog ka na agad. Baka mamaya, magsiselfone ka pa. Okay? Sino ba? Ano ba pag-pray natin? Sa Sunday. Family Sunday, sandali sila. Pag-pray natin, yung mga mahal nyo sa buhay, mga believers na pakapamilya nyo, kapuso, kapatid, madala natin sa Panginoon. Amen? Sister Agnes. Yung procedure na gagawin sa akin sa mga next week ko, PET scan. Ano tawag? PET scan. I-scan yung buong katawan. Ang tawag? PET scan? PET scan. PET? PET? Ano yun ah? PET talaga? Okay siya. Sige, pag-pray natin Sister Agnes. Okay? So, ano ba? Ay mga nasa abroad, pag-pray natin sila, no? Yung mama nito, si Giselle, si Brother Joseph. Sino pa ba nasa abroad? Brother Monching. No? Sino ba? Brother Arnel. Okay? Mag-ano naman kayo, mag-subscribe. Ano pa? Siyempre, yung mga pastors from this church, no? Pastor Arnel and family sa Cagayan de Oro, Pastor Dante, Senyora and family. Pag-pray natin yung blessings ng Panginoon. Pastor Jose Wenceslao. Pag-pray natin. Makinig kayo. Pag-pray nyo yun eh. Pag-pray natin itong mga to. Makinig kayo? Ha? Pastor Jimon Tomas. Pag-pray natin. No, sa Palawan, Nara, Palawan. Maulan din doon, maulan. Sino ba? Pastor Constancia, Ronald and family. Ano yan, sila Pastor Jake and family. Tulog ka na din? Ha? Pag-pray natin. Pastor Jay Patalon, ano yung kanyang sa likod din. Meron sumasakit ang likod nun eh. Okay? At sino pa? Lahat ng mga pastors na kilala natin. From the PIP, Pastors Intercessory Partnership, mga foreign missions, no? At yung pera, hindi pa nahuhulog. Mas maganda yun, yung magkano yun, 4,000 di ba, Brad, sa June? Pag nadagdagan pa ng yan, nakausap ko na yung ADC. Meron na akong number, meron ng bank account, papadala natin doon. Madali lang sa GCash lang. Okay? So ano ba? Ano pa ba? Ay, yung biyahe namin sa Monday. No? Ang kasama ko, 5 kami. Hindi pwedeng 6 kasi 5 lang ang pwede. Pwede 6 doon sa compartment. Inalok ko nga kay Wilbert eh. Ako, si Junior, para salita kami mag-drive. Si Brother Ronnie, yung ating foreman. No? Si Engineer sana, kaya lang next time ka na, Neil. Si Engineer, ito si Engineer eh. Si Junjun, yung ating mahawak ng pera sa mission, para makita niya.
Malay mo, baka magpastor to eh. Ano, di ba? Ano yan, Lunes hanggang Biyernes. Biyernes ng gabi, uwi namin. So, ipag-pray lang talaga natin yung panahon. No? Hindi ako tumitingin ng balita sa Baguio, pero tumingin talaga ako eh. No? At nawa, yung sa Monday, ay wala nang ano. Dahil, Lord willing, brother, Monday evening, we will stay at your place. No? If that's okay. Ha? If that's okay, pero pag hindi, subukan mo lang. Sa Sorsogon kami, no? Marami naman kami mapag-istihan doon. Marami akong kaibigan doon eh. Nung pumunta kami, doon kami natulog sa Ginubatan eh. Mas maganda nga, Ginubatan, gusto nyo? Pagka umaga, nandoon yung perfect cone ng Mayon. Gusto nyo, doon tayo? Para makita nyo. Makikita niyo yung bull ng Mayon. No? Tapos biyahe na lang kami papuntang, pwede na pala. Is Mayon volcano visible from your area? Really? Okay, pwede naman doon. Beautiful? Maganda. Okay. So, yan lang. And pray for one another, okay? Lahat ng pastor na kilala nyo, pray natin, mga pamilya. Amen? Ayun na bukas ako, mga dagway ninyo, pumot na kayo, ano? Okay, pray tayo, Lord. Thank you sa gabing ito. Again, Lord, God, Holy Spirit, samahan niyo po kami sa aming panalangin. Paalala niyo po sa amin mga dapat naming panalangin. Salamat sa inyo. Purihin ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, let's pray. Okay. Amen. Thank you for watching. God bless. Ay, pray na tayo. Halika kayo. Say hi to your mama, Hi, Mama. Ano masasabi mo? Mama. Huwag ka talon ng talon. Nanood yung mama mo, huwag ka talon ng talon. Mag-hi ka. Mama. Ikaw naman. Okay, ngayon po ay prayer vigil namin. So, Prayer request. ano prayer request mo? Kian, baby girl. Okay, baby girl. Oh, very good. Para hindi ka na magharap pagdating namin dito, dapat dala mo na yung... Oh, hi anak daw, sabi ni mama mo. Hi, Mama. Hi, Mama. Oh, pray na tayo. Yes, Mama. Sige na, load. Pray na tayo. Bye-bye, Mama. Oh, bye-bye. Sige na. Hello. Sige, let's pray na. Pray. Kaya nandito na lang kami.